Naiinip na ang mga naulila ng SAF-44 sa anilay mabagal na paggulong ng hustisya. Hindi rin daw sila kumbinsido sa sinabi ni Pangulong Aquino na wala siyang alam tungkol sa operasyon at nabola lamang siya ni dating PNP Special Action Force Chief Getulio Peñas. Kaya kanina, dumulog ang mga kaanak ng SAF-44 sa Kongreso para hilinging ipagpatuloy ang pagdinig nito tungkol sa engkwentro. May report si Victoria Tulad. Sa kanyang talumpati sa prayer gathering sa Malacanang kahapon, kay dating PNP Special Action Force Chief Getulio Peñas ibinunton ni Pangulong Aquino ang sisi sa kinahinatnan ng operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Maraming wishful thinking si Peñas as opposed to reality. Puwersa naghahangad. Pero maliwanag sa akin, binola niya ako. Pero tanong ngayon ng mga naulila ng SAF-44, bakit sina Peñas lang ang sinisisi ni Pangulong Aquino? Hindi raw sila kumbinsidong walang alam ang Pangulo tungkol sa operasyon. Ang una niya pong sinabi sa media, wala po siyang alam. Pero later on, as we converse, sinabi niya na nag-lie sa kanya sina Peñas. Yun po ang sinabi niya. Pinakita niya po yung cellphone niya sa akin at saka may draft siya na na conversation nila ni Peñas. Doon ako nagtataka kasi first na declaration niya, sabi niya wala nga daw siyang alam. And then later on, nagpakita siya ng cellphone niya na around 7 o'clock may extraction na nangyayari. And then nagsabi walang coordination pero nakipag-coordinate sa kanya. Hindi raw sila naniniwalang kay Peñas nagtatapos ang pananagutan. Hindi rin naman siguro maglalakas ng loob si Peñas kung wala ring utos sa taas. Tama. Maybe there's someone behind him. Ngayon, nisisila si Peñas. Bakit hindi ba kasama dyan si Porsima? Dahil sa kawalan umano ng linaw sa kung sino talaga ang dapat managot sa sinapit ng kanilang mga kaanak, dumulog na sila sa minorya sa Kamara para hilinging ipagpatuloy ang pagdinig tungkol sa operasyon. Nangutang po kami ng pamasahe dito kahit mahirap. Ginawa namin, makapunta lang kami rito, makapag-ano lang ng postisya. Para po we were left hanging. Kaya po gusto naming ma-resume po yun dito sa Congress. At least parang gusto po naming clearer pa po yung magiging result ng investigation. Kasi di ba po may mga executive sessions pa nga nangyari. So wala po kaming alam what happened there. Naghain na ang 74 na kongresista ng resolusyon sa tanggapan ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. para hilinging ituloy na ang pagdinig tungkol sa engkwentro sa Mamasapano. Iimbitahan daw ng mga kongresista sa pagdinig ang mga kaanak ng SAF-44. Paniwala naman ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, whitewashed o sadyang pinalabnaw umano ang resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry kaugnay ng engkwentro sa Mamasapano. The President has preempted the BOI report not once, not twice, but 3 times. 3 presidential speeches nang sinasabi niya, wala akong kasalanan dyan. Sina Peñas ang may kasalanan dyan. Kaya imposible na ang BOI report ay magsasabi na si President Aquino ang pangunahing may sala sa Mamasapano incident. Puna pa ni Colmenares, walang isinumiting salaysay si Pangulong Aquino sa PNP Board of Inquiry at wala ring kapangyarihan ang fact-finding body na obligahin ang presidenteng magpaliwanag. Si dating PNP Chief Director General Alan Purisima naman, bagamat nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay, hindi rin humarap sa PNP Board of Inquiry para makwestiyon. Giit naman ng Malacanang, pawang espekulasyon lang daw ang pinalalabas ng ilang kritiko. Parang extreme yun no? Yung whitewash o yellowwash, parang ini-imply nun na ayaw palabasin yung dapat malaman. Yun naman sa pinipreempt, bakit naglalabas ng relevant na impormasyon? Hindi naman nagustuhan ng ilang senador ang paninisi ng presidente kay Peñas. Ngayon, kailangan natin pag-aralan ulit ano yung sinasabi ng Pangulo that both Alan Purisima and Peñas lied to him. That brings us again back to the question, bakit sa kanila ka lang nakinig? Kulang pa rin sapagkat may mga hindi na-discuss doon. Halimbawa, yung partisipasyon ng MILF, yung partisipasyon di umano, pero alam naman natin, General Purisima. So yung mga bagay na yon, intayin na lang natin yung committee report. Victoria Tulad, GMA News.